Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bibili ka ba ng isang sasakyan na halos tumakbo na ng kalahating milyong kilometro, 500,000 kilometers? Lalo na kung itong sasakyan na to ay ginamit na pang negosyo, ginamit na taxi, ginamit na pang Grab, ay noon nga Uber. Ngayon mga kapatid, kung ganito ang mabibili mo at iyan ay pinihit na yung kilometer reading, naku, kawawa ka naman. Pero mga kapatid, alam nyo po ba na kung yan ay tumakbo na ng 500,000 kilometers, ang sasakyan na yan ay makukonsider na iyan po ay 50 years old na. Kasi po, ang isang sasakyan na normal mong ginagamit ay nag-a-average lamang po ng 10 to 12,000 kilometers per year na gamit po nito. So kung yan po ay tumakbo na ng 500,000 kilometers, ay siyempre, consider mo ngayon na 50 taon na yung sasakyan na yan. At kung yan ang mabibili mo, naku po, napakalaking sakit ng ulo. Posibleng ma-overhaul nila yung makina. Pero hindi naman lahat ng pyesa sa loob ng makina ay kayang palitan. Yung mga bearing niyan, yung mga motor niyan, hindi yan basta-basta napapalitan. Kaya nga po, kung makakabili ka ng ganyang sasakyan, ay napakalaking sakit ng ulo. Kaya dapat po, isama na rin po ng LTO sa kanilang mga ginagawang mga batas, lalo na yung mga administrative order po na yan, na yung mga gumagawa ng mga ganitong kamalian, mga ganitong pandaraya, at kapag po ito ay napatunayan na ginawa nila, lalong-lalo na ang dapat na managot dito ay yung seller. Kung buy and sell or kung hindi ka man buy and sell, sa'yo binili at napatunayan na pinihit mo yung kilometer reading ng sasakyan na yan, nako, dapat mayroong parusa na dapat ipataw doon sa mga ganyang klase ng tao. Ginamit na taxi yung kanyang kotse. Hindi lamang 500,000 kilometers ang tinakbo noon. Kasi noong araw, mayroong double shift sa isang araw. So, 12 hours dito sa isang driver at yung susunod na sasalo, yung pangalawang driver, another 12 hours yun. So, yung buong 24 hours na yun, walang patid yung trabaho ng taxi. Kaya nga po, minsan napapaabot pa nila yan ng 1 million kilometers ang tinakbo ng sasakyan at babalik ulit yun sa zero. Kasi wala namang kadugtong na yun. So, 99999 o yung pang-anim nun, babalik na ulit yun sa zero. So, 1 million kilometers. Tapos ngayon, mabibili mo. Di ba? Ang tinakbo ay, sabihin mo ng 45,000 kilometers. Eh, maganda pa yung itsura. Kasi bata pa, 5 taon lang o kahit sabihin mong 7 taon lang. O di syempre, madadaya ka. At iyan ang magiging malaking problema nung mga nakakabili ng ganyang sasakyan. Lahat naman po ng mga bagay ay masisira kahit pa diyan sa mga sasakyan natin. Pero iba naman yung sira nung mga ginamit nga na pampasada ng mga taxi na yan. Kung ang mabibili mo ay hindi naman ginamit na mga pampasada, swerte mo dahil maaaring yan ay sabi nga nila ay sariwa pa. Itong dalawang pyesa na nasa harapan ko, ito po. Ito po ay fuel pump assembly ng BMW na E46. Yun po ay 2004 model na 318i na BMW E46. Mga kapatid, ang halaga po ng mga ganyang sasakyan ngayon ay nasa 350, mataas na po yung 400,000 pesos na mga halaga ng mga sasakyan. At yung 400,000 pesos po na yun na halaga ng E46, napakaganda po nun. Nakasetup yun, pati mga gulong nun. Pati yung interior nun, magaganda. Wala pong pinang-Grab or pinang-Uber na BMW dito sa Pilipinas. At kapag ka po, yung mga bumili ng BMW noong araw, siyempre mahal yan. Sabihin mo kung ilang milyon yan, yung mga sasakyan na yan ay talagang iniingatan nila yan ng todo. Dahil unang-una, mahal yan every time na dadalhin mo sa kasa. Ngayon, kung talagang milyonaryo ka, baliwala sa'yo yun. So itong mga milyonaryo na to, kahit paano, iningatan nila yan dahil hindi lang naman iyon ang kanilang mga sasakyan. Kung makakabili ka ng mga sasakyan na to, tulad nung sinasabi ko sa inyo, 2000 model or 1998 model na mga Series 3, yung 316i, 318i, 320i, na bibilin mo talaga doon sa mga original na may-ari, yung mga sasakyan na yon, talagang iyan ay todo alaga. Makikinis, at kung gagamitin mo ay para kang gumamit ng mga modelong sasakyan ngayon. Pakita ko muna sa inyo itong pyesa na to. Ito yung lumang fuel pump assembly, ito yung kanyang floater. Ayan. So kung halimbawa nakalagay ito sa tangke, so ito na yung pinakahangganan
nung floater na kapag ka naubos na yung gasolina mo, ayan, naubos na yung gasolina mo, ganito na yan. At itong floater na to, merong parang resistor dito to, or potentiometer. Nagbabago ang resistance niyan kapag ka ito po ay umaangat. Ayan. So ito na yung pinakamataas niya, ito na yung full. So yung nakukuhang resistance nito, doon sa potentiometer, papasok yan sa electronic circuit at iyon naman ang magpapagalaw ng gauge mo. Mapa digital or analog yan. Minsan nasisira itong floater, yung circuit na yan, at kaya minsan walang rumirehistro. Minsan naman nasa kalahati lang, minsan ayaw nang umalis doon sa full, minsan naman nasa empty, kahit puno na yung tangke mo, nandoon pa rin siya. Mga kapatid, kaya ko po ipinapakita sa inyo to. Ito pong BMW na 2004, matipid po yan para sa akin. Kahit na sabihin mong 2.0 yan, dahil 318i, maliksi, masarap gamitin, hindi katulad ng mga bagong sasakyan ngayon, or yung mas luma pa ng konti, malakas din sa gasolina. Dito po, bakit ko sinabing ito ay matipid para sa akin? Alam nyo po ba mga kapatid, ito yung bago na fuel pump. After 20 years, ngayon lang po ako magpapalit nito. Itong fuel pump na to, kung bibilin mo sa kasa, nagkakahalaga ng mga 35,000 or pataas pa. Mahal, no? Pero kung bibilin mo naman doon sa mga sikat din na kilala, na mga nag-carry ng mga parts ng BMW, nasa 15,000 pesos or 17,000 pesos. Pero doon po sa binibilhan ko, itong kaibigan ko na si Gino Santo Domingo or doon sa G-Works Auto Parts, G-Works Euro Parts, ang kuha ko lang po dito, 6,000. 6,000 pesos lang. Bago at talaga namang maganda yung quality na ipinadala sa akin. Kapag ka nasisira itong mga pump na to, ano ang inyong mararanasan? Ano ang senyales na sira na ang inyong pump? Minsan tumatakbo ka, biglang parang hahagok na lang. Gano'n na lang, no? Hahagok, mawawala. Tapos biglang magkakaroon, tapos hahagok na naman. Ayan, posibleng sira itong pump. Ito. Minsan naman, talagang hindi ka makabigay ng speed. Tatakbo ka ng 30, 40, 50, 60, parang hanggang doon na lang. At pag idiniin mo, ayaw namang umabante. Pag diniin mo yung accelerator mo, pwedeng sira rin yung fuel pump. May pagkakataon naman, umaandar ka na maayos, tumatakbo ka, biglang mamamatay. O ayan, pwedeng sira rin ang fuel pump mo. So sa maraming pagkakataon, talagang itong fuel pump, minsan hindi mo malalaman na sira ito kasi wala kang makikitang check engine. Diba? Kasi nagbibigay naman siya ng gasolina, kulang lang. So, yun ang kadalasan na ma-experience mo kapag sira ang iyong fuel pump. Sa BMW, palibhasa, magkahiwala yung dalawang tangke kasi ang mga BMW po may propeller eh. So, yung propeller dumaan kasi rear drive po, no? Rear wheel drive ang BMW. May propeller, kaya yung tangke nahati sa dalawa. So, ito po, nakalagay dito sa right side ng tangke. Tapos, may hose pa dito para pinupuno naman niya yung kabila. Sinasabi ko lamang po sa inyo to, kasi po, nakakakuha tayo ng murang pyesa doon po sa mga kakilala natin na talagang nag-i-import ng mga brand new na pyesa at nag-i-import din po ng mga surplus na pyesa. At iyan nga po, si Gino Santo Domingo, G-Works Euro Parts. Nasira din po kasi yung aking window regulator. O baka naman sabihin nyo, ano ba naman yan? Palagi pa lang nasisira yung BMW. Mga kapatid, after 20 years, no, ngayon lang nasira itong window regulator ko. Ngayon ang sabi ng iba, nako, yoko yan, mahal. Mahal na mga pyesa niyan. Noon yun. Pero ngayon kasi, dahil sa dami po nung mga sasakyan na to, na ginawang taxi sa Germany, sa Europe, no, BMW, Volkswagen, pati yung Mercedes-Benz. Itong mga sasakyan na to, dito lang yan talaga masasabing luxury sa Pilipinas. Mahal lang naman yan sa umpisa kung yan ay bagong bili mo. Pero ito pong sinasabi ko po sa inyo, experience ko lamang po, dahil ako ay mayroong sariling sasakyan na ganito, na talagang nai-enjoy ko siya, hindi siya madalas masira dahil napakatibay po talaga ng mga pyesa nito. Mantakin nyo mga kapatid meron akong customer kanina dito, meron siyang Kia na ipinagawa. Ang bili niya doon sa Kia niya, 2008 model, nabili niya ngayon ng second hand ng halagang 300,000 pesos. Ngayon, ang dami niya nang naipagawa, nagpa-overhaul na siya ng makina, gumastos na siya ng halagang 150,000 pesos, sira pa ngayon yung transmission. So another malaking gastos na naman.
Samantalang itong BMW 2004 model, hindi pa ako gumastos ng ganung kalaki doon. Bakit? Antitibay ng pyesa. Nandito nga itong kanyang suspension, no? Lower arm suspension sa front, no? Ito ang tibay pa, mahigpit pa. Ito yung pinaka-ball joint niya, yun nga lang, built-in dito sa suspension. Tapos ito naman yung kanyang another ball joint din. Kaya yung mga BMW, mga kapatid, kapag ka lumiliko ka, humihiga yung yung suspension to, humihiga yan, gumagano yung mga ball. Hindi katulad nung ibang mga sasakyan, kapag lumiliko ka talaga ng tight, sabihin mo nga 360 yung liko mo diyan sa mga circumferential at mabilis ka, pati ikaw gumaganon eh. Ayan. Pero yung mga BMW, yung mga Mercedes, dahil ganito kaganda yung kanilang mga suspension, no, halos hindi mo maramdaman na yung body gumaganyan. Dahil sa ganda ng kanilang mga suspension. Ito, buong buo pa. 20 years na po itong suspension na to, buong buo pa. Pero bakit ako merong ganito? Nung po kasing may inuwi na surplus, no, galing sa Europe, itong si GenoWorks, no, si G-Works, ay sabi ko, akin na yung suspension niyan para mapalitan ko na yun sa BMW ko. Yun lang ang kasarapan dito. Kung meron mga darating na mga surplus na pyesa na papunta rito sa Pilipinas, sigurado makakaasa ka, itong mga kotse na to, matitibay at talagang mga buo pa yung mga pyesa nito. Baka naman sabihin mo, ikaw naman Autorance, siyempre, kaya ka nakakabili ng ganyan sasakyan dahil mekaniko ka. Mga kapatid, itong mga pyesa na to, itong mga to, kaya nyong i-DIY, di kayo pupunta sa mga shops. At ito pong mga BMW na mga luma na sinasabi ko, wag na nga itong mga modelo kasi di naman natin kayang bilhin yan eh. Pero siyempre, kung mayaman ka, kayang-kaya mo yan. Pero itong mga lumang modelo, mga 98 model na 316i, 318i, no, pati itong mga 2000 model, mga 2004 na mga BMW na to. Kung bibili kayo ng mga ganitong sasakyan, ako po, sinasabi ko lang, isineshare ko lamang po sa inyo yung experience ko. Siyempre, iba yung feeling mo. Ang sarap ng ride. Wala ka halos maririnig na ingay sa labas. Ganun kaganda yung kanyang soundproofing. Tapos malambot ang ride niya, maganda ang suspension. At ang feeling mo, para kang milyonaryo. Pero mga kapatid, mura lang po yan. 380, 400,000 pesos, may mabibili ka na, magaganda na, mga nakasetup na, mga mugs nila malalaki. Pati yung kanilang mga gulong. Ngayon, yung iba, natatakot nga po sila, baka mamaya mahirap ang pyesa. Hindi po. Napakarami pong pyesa. Sa eBay lang, sa online lang, marami kang mabibili. Dito kay G-Works Auto Parts, no? Sa mga Euro parts na nandyan sa Banawe, marami pong nabibiling pyesa. Yun nga pong shock absorber, nagpalit ako nung sa akin. Kasi nga, nag-20 years na. O biro mo, after 20 years, saka lang ako nagpalit ng front shock absorber. Ang bili ko, 7,000 pesos each lang ang isa. Made in Germany na po yun. O may nakukuha po tayo. Samantalang yung mga bagong sasakyan ngayon, itong mga modelo, halos ganun din ang presyo ng kanilang mga shock absorber. Kung bibili kayo ng segunda mano na talagang inalagaan nung may-ari, nung ito'y bago pa, kasi nga mahal eh. Talagang todo alaga yan at matibay talaga yung pyesa kasi nga yung mga bagong sasakyan ngayon dahil gusto nila na mapaliit para maging matipid, no, sa fuel consumption, matipid sa gulong kasi the more na bumibigat ang body, malakas sa gulong, malakas sa preno, sa brake pads, pinaliit yung mga pyesa, pinaliit yung kotse at na-sacrifice po yung tibay ng mga pyesa na yan. Samantalang itong mga lumang sasakyan na ito, napakatibay ng mga pyesa kaya talagang makakatipid ka. Sabi nga po nung isang subscriber ko, senior na, sabi niya ganun, kung ako bibili ng sasakyan, mas gusto ko na yung mga lumang sasakyan na yan dahil siguradong matitibay yan. At mura lang ang mga pyesa niyan. Senior na ako, ayoko nang bumili ng mahal, ayoko nang bumili ng brand new, maghuhulog pa ako, may mga maintenance na ako, di ba? Wala nang trabaho, umaasa na lang sa pension, kaya ang gusto ng mga seniors na ito ay bumili sila nung siguradong sasakyan na pakikinabangan nila. Itong isineshare ko sa inyo, nabili ko po ito sa isang kaibigan, kakilala ko, at talagang noon pa man nakikita ko nang ginagamit niya na ito, diyan pa lang sa opisina, napakatibay po. Mga kapatid, maghanap kayo ng magandang sasakyan. Yung hindi ginamit sa taxi, yung hindi ginamit na Uber, yung hindi ginamit na Grab, para makasigurado kayo na tatagal sa inyo yung sasakyan at hindi kayo magpapaulit-ulit ng pagpapagawa. Ayan. Mga kapatid, sana po muling nakatulong itong vlog ko sa inyo at yung mga nangangarap na magkaroon ng sasakyan na maipagmamalaki mo. Ito pa po isa bago ko tapusin yung aking vlog. Siyempre, nakatint po yung BMW.
kapag dumadaan yan sa mga subdivision. Kahit na yan ay walang sticker, sinasaluduan na. Grabe. Kasi akala nila milyonaryo yung sakay. Lalo pa kung magandang-maganda yung sasakyan mo, yung talagang super kinis, stock na stock ang dating. Yan. Kahit man lang sa huling pagkakataon sa mga buhay natin, ay nasakyan natin itong mga sinakyan ng mga milyonaryo noong araw. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.